Hi everyone! So today ay samahan niyo akong ihatid ko ang aking anak sa school. Papakita ko na rin sa inyo kung ano ba ang itsura ng lugar namin dito. Bali, maglalakad lang tayo at mag-i-scooter sa paghatid sa kanya sa school. Usually kasi ay hinahatid talaga namin siya sa school mag-asawa, pero dahil maaga yung pasok ng asawa ko, ako na lang ang maghahatid sa kanya ngayon. Mga 10 to 15 minutes away lang naman yung school niya, and yun nga pala sa mga nagtatanong kung kailangan ba dapat daw ay marunong mag-drive pag pumunta dito sa New Zealand. Well, sa tingin ko ay oo, kasi kailangan mo talaga ditong matutong mag-drive dahil mahirap nga rin yung mga public transpo at hindi laging available ang mga bus. So pag pumapasok sa school din yung mga bata, pag hindi sila nahatid ng magulang nila, nag-i-scooter or nagbabike sila. Hindi ka naman matatakot kasi may mga designated naman talagang place kung saan ka magdadrive or magbabike or saan ka maglalakad. So, ayun, isa sa factor kung bakit kailangan matuto kayo mag-drive bago kayo pumunta ng New Zealand dahil kapag nagtrabaho kayo, kailangan nyo rin talaga yan. Lalo na kapag winter, sobrang hirap magbike or maglakad dahil malamig sa labas. At isa pa, yung mga employer, may times na i-assign kayo sa ibang place. At hindi nga kasi 24/7 meron kang public transport na maaasahan. Okay, what number comes after 10? After 10, 11. 11? That's great. How about 9 minus 7? 9 minus Oh? Oh? That's great! Good job, guys. Pag napagod ako sa pag-i-scooter, naglalakad kami. Tapos tinatanong ko lang siya ng kung ano-ano para naman meron kaming nagagawa at nagiging bonding na rin habang naglalakad. Kung napapansin nyo naman dito ay may mga container na itim. Ito ay lagayan ng mga basura na pwedeng i-recycle. Kinolek na yan kanina kaya nakataob na. Bawat bahay dito sa New Zealand ay provided ng government ang mga basurahan. So may araw din kung kailan i-collect yung mga basura na pwedeng i-recycle and yung mga mix na basura. Nakarating na nga kami dito sa school niya at babalikan ko na lang ulit siya pag tapos ng kanyang klase mamaya. So paghatid ko sa kanya ay mag-isa na lang akong umuwi, and tignan nyo naman ang aking mga nadadaanan dito. Nakaka-relax yung mga bulaklak. Nasa tabi lang to ng kalsada. And then dito nga pala tayo dadaan sa may park. Meron dito malaking cherry blossom tree na puti. Ayan, tapos meron pang dalawa doon na malaki. Sobrang relaxing maglakad-lakad talaga ngayon kasi kahit saan ka tumingin, nagkalat yung mga cherry blossom. Tapos iba-iba pa yung kulay. Ito naman yung color pink. Grabe no, abot kamay mo na yung cherry blossom tree. Dati pinapangarap ko lang makakita ng ganito. So eto na nga, for the lakad mag-isa ang person sa gitna ng park. Diba, napaka-relaxing ng aking paligid. Ganito lang lagi ako mag-isa. Eto nga dahil wala pang mga bata, walang tao sa playground, at meron nga pala ako dito nakitang jacket. Mga 4 days ko na yata itong nakikita dito at wala pa rin kumukuha. Na-amaze nga pala ako sa isang mommy na to na imbis na tinutulak yung anak niya ay nakapag-jogging siya. Talagang diskarte is daki ng mga nanay. At ang transition nga ay magsusundo na tayo. Dito ulit ako dumaan sa park dahil napakaganda ng panahon. Inagahan kong umalis dahil bala ko munang tumambay dito sa may favorite spot ko. Kasi pag nandito ako tumatambay, hindi masyadong mainit. Tapos, nandito yung mga ibon. Tapos, napansin ko tong dalawang swan. Parang alam mo yung nagtatarayan sila. Kanina pa sila ganyan eh. And then, bigla na lang silang mag-aaway. Tingnan nyo. Oh, di ba? So, ayan, mga pang-stress reliever ko yan. Isa to sa reason kung bakit gusto ko munang tumatambay minsan mag-isa sa park. Kasi tingnan nyo naman. Tapos, di ba yan nakikita nyo may mga black swan kasama yung baby nila. Ganito pala yung kulay ng baby swan. Hindi pala agad sila color black, no? Color gray pa lang sila. Pagkatapos ko dyan ay sinundo ko ng aking anak. Tapos, eto na siya. Lagi siyang tumatakbo kapag lalapit siya sa akin. Tapos, lagi siyang may creation na ipapakita. Ay, test to? Yeah, you need to guess the number. It's getting smaller and smaller. Oh, we're gonna play here in the house. Okay? Usually, pagtapos namin sa school ay dumadaan kami sa park. Pero this time ay umuwi muna kami dahil kailangan ko nga palang magluto ng ulam. Ayan, nakaligo na nga ang person. So, magluluto muna tayo ng ating dinner for today's video. Ang aming dinner ay munggo.
Papalambutin muna natin yan and kukunin ko na rin ang ibang sangkap para naman ma-prepare ko na. So pag nagluluto ako ng ulam, kung ano man yung matira, yun na yung magiging baon ng asawa ko kinabukasan. Habang nagluluto tayo, syempre kailangan natin mag-multitask. Ayusin ko muna yung mga pinggan na hinugasan ko kanina. And hinintay ko nga lang pala ang aking asawa dahil eto na, mag-grocery na tayo. Bumili rin nga pala kami tong pampano, $11 siya. Kuha din tayong fresh milk, syempre. So, pag nag-grocery kami, either good for 1 week or good for 2 weeks. Depende sa budget namin. So, itong pinapamili namin ngayon ay sana ay umabot ng 2 weeks. Ang budget namin for food every week is $150 to $200. Basta dapat ay nasa range lang na yun. Ito talaga yung pinakamasarap na part kapag meron kang naiuuwing grocery sa bahay nyo. And alam mo yon, ang daming blessing ni Lord. Araw-araw kang magpapasalamat kasi puno na naman yung aming pantry, meron na naman kaming supply. At kahit papano nga pala itong pagbablog ko ay talagang nakakatulong na sa amin sa budget ng pagkain at pang-travel. So ayun lang, kakain muna kami at gutom na talaga kami. Maraming salamat and follow for more!